Ang pagiging YouTuber ay one person business sa madaling salita. Gusto ko ako lang mag-isa ang gumagawa para kumita ng pera. Ayaw ko ng employee or team na magtutulungan kasi ang paggawa ng business ay talagang komplikado kung may employee ka. Kailangan mo i-manage sila ng maayos at madami kang iintindihin. At problema mo pa kung may pamilya sila, kung tinanggal mo sa trabaho dahil nagtatamad, wala nang mapapakain sa pamilya kung may employee ka. Di mo alam kung maawa ka ba o hindi. Kasi nakita ko din ito sa sarili ko. Ayaw ko maging employee kasi ayaw kong nahihirapan. Ako ay Gen Z na ayaw ko mahirapan sa trabaho at gusto ko malaki ang sweldo. At naiintindihan ko ang employer bakit fix lang ang sahod kasi ayaw ng employer na malugi. Kaso lahat tayo ay damay-damay. Kung magtataas ang sweldo, tataas din ang presyo ng bilihin. Ang problema, pagka nagtaas ka ng sweldo na hindi naman alang koneksyon sa benta ng kumpanya o kita, ang gagawin mo, magtaas ka ng presyo para mahabol mo. Or, kung hindi na kayang bilhin dahil mataas ang masyado, magbawas ka ng tao. Kung hindi mo magagawa is dalawa na yun, magsasara na lang, lalo na maliliit ang kumpanya. Kaya importante na ikaw na lang mag-isa ang gagawa mismo ng business. Neither wala kang boss or wala kang empleyado. Ikaw ang CEO, CFO, COO at iba pa. Sa pagiging YouTuber, mas simplified. Ikaw ang writer, editor, graphics, cameraman, etc. Sa paglago ng technology, ito ang vision ni Sam Altman na CEO ng OpenAI. Ang sabi niya, ang AI nandyan para matulungan ng tao para hindi mahirapan at magiging katulong sa anumang task tulad ng negosyo, trabaho at may opportunity na maging better ang quality ang buhay. Sa paggawa ng video na ito, gumagamit ako ng AI sa editing para mas mapadali ang production at wala akong ginastos sa video na ito at wala akong binayaran na editor na isang bagay na ito talaga ang pinapangarap ko na magtayo ng business sa pagiging YouTuber kaysa sa pagiging employee at sana ganun din kayo.